Maayong adlaw, Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Maayong adlaw, Lukop Kalibutan, kutob sa maabot ning atong pagsibya. Kamo nagtan-aw sa programang maminaw sa yangungo sa atong mga OFWs ug sa ilang pamilya. Ang programang maghatod sa mga maayong balita ug nagkalain-laing serbisyo ubos sa buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang serbisyong OWA 7 tungod kay OFW ikaw ang bida. So maayong hapon partner, May no? hapon sad partner. Karon Webes na usab, Yes. no? Usa na usab ka oras, no, nga pagkaghinabi para sa atong programa, no, alang sa atong mga OFW ug sa ilang pamilya. Yes, ug welcome sa atong ika-20 City nga episode na Yes. partner, no, sa serbisyong OWA 7. Ug karong tungura murag nindot na sad kaayo ni ang ato ang paghisgutan karon, no, kay mahitungod kini sa trainings. Yes. No, apan sa dili pa nato sugdan og hinabion ang atong mahinabi karong hapuna ato sa kining tan-aw ning hamubo nga video. This is our second time actually in this area. We have Ma'am Lucy, the Department of Migrant Workers, headed by Ma'am Lucia Manila. Thank you for joining us. Pinyor, ato gining gituyo nga dad-o nato ang mga OFW dinhigit mismo sa farm, no? Kay usahay man ko dili na to ma-appreciate kung saan di ay nagpagkananom, no? Kung saan di ay nagpapamuhi og mga hayupan. Significantly contributed to the success of Benny and to the whole Q Farm team and Golden Prince Hotel team. Thank you so much. No? So kindly hold your checks for a photo opportunity. Okay, 3, 2, 1, smile. Agre Perme Services. Okay. Nakakatawag siya. Okay. Agriculture. Ang culture ba? Agriculture. Okay. And si Sir Gabino ng istorya about Q Farm. Labot ka po ni use for it is for okay. Karon, histot na dito si Lenny kuan po sa history. Usa pa ka mo tanong ang ikaw. Ganun na. Sagot pre no. Padong tanin toron dapat no. Natanong nila unya kung sila sa mga favorites ni Bones. Tatagay ng uli, cauliflower, o litos.
hapon, mutaas at sa tayo murag hapon. Magdaan ang pag-harvest. Good, isa. Ang kaya nga itong apalaya na to, sige ba na apalaya no? Wala siya kang pahit. Ha? Wala siya pahit kaya mga gusto pa rin ng kasilay. May mo ano? Sige rin. Mura siya tanang. Ug mao kato ang ato ang nahitabo nga biyaheng agripreneur no didto sa Kambinukot sa Q Farm Cebu City kun diin ato na usab ki-expose ang atong mga OFWs ug ang ilahang pamilya into agribusiness. Yes. Alright, so ato na nasa tong tapad na partner no, ang kauban nato sa sang oras nga panaghinabi. Ang usa sa in charge sa mga training sa OWA si Miss Erica Nickel Angog. Mayong hapon Miss Nickel. Okay, maayong hapon Miss Nickel. Okay, alang sa kasayuran sa tanan no, ang Education and Training Unit gibuak na siya og kaduha. So from its name, education mauna kadtong atong mga college. Yes. No, alang sa mga dependents ug kaning training nga mauni ang atong hisgutan karong hapuna. Okay. So Miss Nickel, so unsa man ni nga mga trainings ang available nato diri sa OWA? Sa trainings lang naatay duha ka category ana which is SESP and SUP. Ang SESP mauna ang Skills and Employment Scholarship Program and SUP for Seafarers Upgrading Program. Okay, so ang SESP, Skills for Employment Scholarship Program, and for SUP, that's Seafarers Upgrading Program. So duha na siya ka klase. So unsa man po ning SESP? So for SESP, mauna ang mga accredited sa TESDA nga mga trainings like NC2, mga ara na bilong ang mga caregivers, kanang electrical installation and all, mga GMAW and SMAW, mga trainings. Okay. So kinsa man nga to ang qualified nga mo apply aning SESP Miss Nickel? Tanan apil ang OFW, then ang ilahang mga dependents which is ang iyahang kung kasal ang OFW, iyahang wife o iyahang anak, silang tulo ang pwede maka-avail. Ana. Okay. So ato lang klarohon no, ang pwede maka-avail sa atong SESP kung minyo si OFW ang pwede maka-avail, it's either no kay di man pwede duha. It's either ang iyahang asawa or bana or ang iyang anak. Now, what if anak ang mo-avail na abay limit sa edad? Yes, Miss Rao, naatay ka ng age limit nga, dapat 18 to 24 years old lang ang pwede maka-avail kung ang anak ang mo-avail sa SESP. Okay. Pero kung si OFW ang mo-avail, Miss Nickel, nato age limit po? Wala ratay limit. As long as OFW siya. Og iyahang wife. So kung ang usa ka OFW is single siya, so pwede ba ang iyahang uyab or ang iyaha lang igsuon? Dili. Ang pwede ra maka-avail kung single ang OFW, walay anak, iyaharang igsuon.
Same gihapon 18 to 24 years old. Miss Rao. Okay. So sa atong SESP, of course, maga-base man gyud tano kay mao man gyud na atong basis ang ato ang membership. So pila man dapat na by specific number of contributions nga need nila ma-contribute before sila maka-training, or need lang nila nga active sila at that time nga mo apply sila? Kana magdepende na kung first availment mao na active ang atong pangitaon, active OWA membership Okay. niya. Kung ma-inactive man gani basta kay masud lang sa 6 months nga grace period, pwede ra. Okay, for information of everyone, no, ang ato ang membership that is valid for 2 years. So kung pananglitan pag-apply sa OFW na expire iyahang membership, mag-ihaptag 6 months gikan sa pagka-expire. If masulod, then pwede siya maka-apply. Okay. Sige. So karon ari na pud ta sa ato SUP. So para unsa og kinsa maning ang SUP? So for SUP or Seafarers Upgrading Program, ang pwede ra maka-avail ana basically ang mga seafarers ra jud. Yes, from Walay its labot name. ana ang mga land base. Sige. Okay, so unsa man kasagaran kaha no ang mga trainings nga gina-avail sa ato ang mga seafarers? So as of now, ang daghan jud nga mo ang daghan ubay-ubay nga mo avail kanang sa mga refresher. Kay so far pag niaging mga tuig full course ra man jud ang naa nato. So karong tuiga bag-o ra jud na ang mga refresher. Okay. So pwede na tang sa full course and refresher. Yes, ma'am. Okay. So kana sad Miss Nickel, pwede sad na sila. Apila may ato ang amount ana nga pwedeng mahatag sa ilaha? Ang sa SUP, ang ato ang hatag ana nila mapa-sponsor is 7,500. So kana kung refresher man gani ang kwaon pwede duha ang iyang pwede ma-avail. Okay. As long as dili mo lapas sa 7.5. Yes, Miss Rao. So unsa kay for example nga murag mag-mix and match ta ani ba? Unsa ka example nga training Miss Erica nga maigo ra siya duha ka training nga refresher nga maigo ra siya sa 7.5 for example? For example, ang RBT, or refresher for basic training. Kana siya 4,000 na ang iyahang price ana. Standard price sa tanang training center. Okay. Then for refresher sa advanced firefighting or RAF, FRB refresher o SCRB refresher, same price ra na silang tulo which is 3,500. So either anang tulo din imong kanang i-partner sa RBT, pwede ra jud masudra ang 7,500. Okay, so dapat ang usa it's either 4,000 and then ang usa 3,500. 3,500. No, dili pwede nga ang duha tag 4,000 kay mulapas naman siya. Wala pa siya. Okay. Pero if in case nga mulapas gid ang iyang training nga gunahan i-training Miss Nickel, pwede ra siya pero ang sobra sila na mo bayad. Yes, naatay ka ng musubra jud which is ang GMDSS. Kana siya for 16 days man na siya din mo more than pud na siya sa 7.5. So sila mo puno ana. Okay. So okay ra jud no if baka na mulapas ang amount basta sila na gid ang mo cover sa sobra. Okay. So nakalimtan na to no pila di ay pud ang amount sa ato ang SESP nga pwede ma-shoulder ni OWA. For SESP ang mapa-shoulder sa OWA is 14,500. So if ever ang tuition fee mosobra sa 14,500 kana sila na pud ang mopuno ana. Okay. Ni how about kung magkulang 13,500 ra ang kuan, so pwede ba nila makuha ang remaining nga 1,000 Dili for so kung SESP? pila ang tuition fee sa kana nga course kana ra pud ang ibayad sa OWA. Okay, so atong klarohon no nga once nga ang inyong gi-avail is SESP, ang amount nga pwede na to ma-sponsor or ma-sponsor namo sa OWA is 14,500. Ug kung mulapas man gani kamo na ang mo shoulder sa lapas. Ug if ever dili pud siya mulapas, which is for SESP wala po na nahitabo no kay kasagaran manglapas gina siya, is mag-base lang gid ta sa amount kaya ang gibutang man ito sa atong MOI is maximum of 14,500 no. So for SUP pod that's 7,500 ug mulapas pod ana same no sakto Miss Nickel
nga sila na pud ang mo shoulder sa lapas and walay sukli if ever nga na ay sukli man gani. Okay. So sa SESP Miss Nickel, unsa may mga requirements ato nila nga kinahanglan lang ipasa? First jud ana is ato verify kung active or inactive ang OWA membership sa OFW. Aside ana, mangita ta sa ilahang high school or college diploma or TUR, optional lang na kung unsay naa ninyo sa kanang tulo ka buok. Then certificate of eligibility, of course, kana gikan na siya sa training center nga kwaon nila. Nagikan sila sa office, then after ana mato sila sa training center. Kana. Okay. So how about for SUP? Sa SUP, medyo ubay-ubay siya, pero mostly mga documents na sa mga seafarers. Like, first, dapat active ang OWA membership sa OFW. Then, ilahang Siemens book, bio page. Then, embarkation and disembarkation, ilahan ng entry. Then, ilahang departure o arrival. Kana. Then, mga passport nila, SID, mga valid IDs. Okay. So balik ta sa qualification ni SUP no nga naka-flash sa atong screen karon sa ato lang klarohon. For example, mo avail si OFW og training. Unya inactive na siya but naa siya tulo ka contributions. Pwede ba na siya? Yes, Miss Rao, pwede kaayo. Okay, so pwede di ay no alang sa atong mga seafarers nga inactive na basta na alang tay 3 contributions if inactive ta. Pero if active ta wala ra gyud problema. Sakto, Yes, Miss Nickel? Okay. Okay, so what if Miss Nickel naka-training na si OFW mga 5 years ago? Pwede pa ba siya mo training ug balik or one-time availment ra siya? Pwede siya maka-avail for second availment niya. Kana, mag-base na siya sa 5 years gap nga dapat masulod sa 2020 pataas na nga mga contribution niya. Kana. Okay. So, unsa kahay or unsay mga partner nato nga training centers labi na sa SUP kay no for sure daghan sa atong mga viewers karon nga mag-ask kung unsa nga mga training centers ug unsa nga mga trainings ang available nato karon. So far, ang sa SUP nga mga training centers na atay partnership sa NUSIM, University of Cebu or METC, CREST, PROTEC, AMLO, Central Visayas, SIMS sa Bohol, then Rizwoods kanang 7. Okay, so mao na ato mga kasagaran no nga adto mag-training ang ato ang mga seafarers. Okay, which is Cebu and Bohol pa. Yes. Wala pa ta sa Negros and Siquijor. Yes. Okay. Okay. So mobalik ta sa mga trainings no. Unsa man gyud ang kinaunhan nilang buhaton once nga gusto sila mo avail sa training? Okay, base ng uban nagpa-enroll na. Okay. So karon pa sila nakakita. So unsa man gyud ay ang dapat no or first step nga paggabuhaton para maka-avail ta sa training sa OWA. For SUP, kana ang ato adjong first i-verify sa OFW og nag-enroll na ba sila og una. Okay. Kana if ever man gani naka-enroll na ang OFW or ang mga seafarers nya mo-avail sila og training, dili na may makapa-sponsor. I mean, ang OWA dili na makapa-sponsor kung nakapa-enroll na mo or naa na may gibayad sa training center. Okay. Kaya dapat mag-una mo diri sa office usa dadto sa training center. Okay, so sa laktod nga pagkaistorya, kinahanglan ang usa ka OFW kung gusto mo avail og training no under SUP, moadto una sa atong opisina. Tungod kay ang OWA dili ta mo reimbursed, no? Okay. Dapat gyud dili pa mo enroll mo adto sa opisina kay again wala tay reimbursement. Okay. So wala gyud refund, no? Wala. Okay. Okay. So, no, in case na ating mga viewers karon no nga naa sa Manila or sa laing parte sa ato sa Pilipinas, what if naa sila karon for example sa Cebu pero
ang ilahang ganahan nga training tuwa sa Manila. Pwede ba nga diri sila mo avail or diri sila mag-submit og documents sa Cebu and then adto sila mo training sa Manila? Dili pwede. Okay. So kung asa mo magpa-sponsor og training, adto mo submit sa pinakaduol nga OWA office. Kay ang ato ang basihan ana ang pag-process man sa ilang application. Kana. Okay, so ato lang klarohon no nga if ever or kung asa ang imuhang training nga gustong trainingan, no, kung asa nga lugar adto dapat ka nga region or office sa OWA mo submit sa imuhang documents. Kay nga naman ang pagbayad ana is school to school na siya no. So dapat dili ta mulabang og laing region. So kung ganahan ka nga sa Manila ka mag-training, then adto ka mag-submit sa imuhang mga documents. Okay. So unsa pa may mga dugang pahimangno alang sa ato ang mga seafarers nga gustong mo apply? So mo na ato namang natagsa-tagsa ang ato ang mga qualifications. Mo na at kung magpa-sponsor man gani, mo na mag-una mo sa office jud. Kay i-check pa na nato kung available ba na ang inyohang ipa-sponsor nga mga training sa amo, kana mga training center nga ara unta mo magpa-sponsor, naa ba na sa ato ang kaning list of training centers nga naa sa OWA. Okay. So for example, wala pagid sila kay baw noon sa ilahang mga requirements kay murag daghan man to siya especially for SUP. Unsa man gi primary sa nila nga dadon apan inig-adto sa ato ang opisina. Okay, so ato pang naingon pag ni Agi paganina ato pang i-clarify. I-verify nato kung active ba ang OWA membership kay na ay. So sa pag-verify nato, kinahanglan nato ang ilahang passport, okay, or Seaman's book. Oo, kana kay mo na i-check pa man nato if ever wala nato nakitaan sa system ang ilahang kaning OWA contribution, mangita na pud taglaing documents which is ang OEC nila. Okay. So pahimangno no sa atong mga gusto mo avail ang primary gid ninyo nga dadon sa opisina kung wala pa mo sa ubang mga documents is kana lang gyud inyohang passport or ang Seaman's book and kana inyohang mga OEC. Munang pahimangno labi na sa atong mga seaman nga ayaw in town ipanglabay ang inyohang mga OEC kay usahay magkinahanglan ang OWA ana labi na kung dili mo reflect ang inyohang membership sa among system. Okay. Okay. Dugang pangutana Miss Nickel, if si SESP kinaman to 6 months nga grace period no, si SUP na apoy grace period or if inactive wala na gyud? Wala tay kaning 6 months nga grace period pero naatay katong 90 days nga gikan sa pag-abot niya. Nga ma-consider ta og inactive man galing siya. Okay. Yes. Okay. Okay, so alang sige nga ni Miss Nickel no, so pwede ra gyud pod ang mga inactive basta mag-ihap lang gyud ta 90 days no gikan sa pag-abot ninyo sa Pilipinas. Kana Miss Rao. Okay. Then ana ra sad ta maka-avail sa training no if for example naman tay mga kanang padung pagani masiman, mas makaabi sila nga pwede sila mo ma-sponsor og training sa OWA. So, ana na ta maka-sponsor if na sila yung record yun sa OWA, nakasakay na. Kay, kana, pangitaan man gud nato sila og kanang ilang entry, kanang sa Seaman's book nila nga embarkation at disembarkation. Okay. So, dapat na OFW na gid sila. Yes. Okay. So, sa laktod nga pagka-istorya, Miss Erica, no, ang atong dawaton lang nga pwede mo avail is katong nakabayad na sa ato ang OWA membership and naanay international nga sampa. Okay, so dili pa pwede ng mga apprentice, no? Or magdepende. Magdepende kay naa may ubang apprentice international ang ilahang kuan. So ang ato alang diri goal is ang pwede nato is kanang naka-international and at the same time nakabayad na pod sa membership, no? Because ang OWA is usa magud ta ka membership institution. So tanan ninyong gusto nga i-avail balik usa ta sa membership kung nagabayad ba gid mo, no? Again, ang ato ang membership that is valid for 2 years. So after 2 years, kung mobalik pa magani tag sampa or larga,
But for the C-base, no, ang manning agency naman ang magbayad ana. But mauna siya, just keep your OEC kay mangita ra gid mi ana in case nga mo training mo. And for the land-based, kasagaran magdungan man gyud na partner no sa ilahang contract kay 2 years man gyud na ang contract sa ato ang mga land-based worker. So once nga mag-expire na inyong contract, i-appeal na lang pod o renew ang inyong OWA membership. Kay once nga moduol mo sa OWA, mao ginay ato ang basis gyud sa tanan. Alright. So sa dugang pangutana mystical sa SUP na po age limit or wala ra? Wala ra yung age limit ang kaning sa SUP. Okay. Okay, kay ang SUP alang ligid to sa ato ang mga seafarers. Okay, naa pa ba kay mga dugang pahimangno labi na sa ato ang mga previous nga mga availees unsa may dapat nga likayan nato para smooth ra ang ato ang mga transactions? Kana sige naman tagbalik-balik ana no pag niagi pa nga kung mo-avail i-check sa tanang inyohang mga OEC kay naaman joy times nga dili makita, which is pangitao nato kay ipa-update pa na nato pohon kung mo-avail man gani. Then kung magpa-sponsor, make sure madala ang tanang documents bisag ang Siemens book kana importante kay usahay manggod ang ilahang mga docs ibili na sa agency. Okay. So og naa man gani sa agency pang picture na lang tanang mga entries and departure og arrival, latest departure og arrival lang kana. Okay. Sa process sa ato ang SUP and SESP Miss Nickel, pila kadugayon nga makuha na nila ang nga pwede na sila mosugod og training? Sa SESP o SUP na atay 7 working days nga process. So kana magsugod ang 7 working days kung kanus makasubmit ang mga kung kanus makasubmit sa ilang mga documents ang OFW. And then after ana walay labot sa 7 working days ang Sabado ug Domingo, so kanang i-estimate na nato kung kanus sila possible matawagan para mahatod to ang notice of award og enrollment confirmation dadto sa training center. Okay, so for example, nakasubmit siya, niara siya sa office on Friday, unya nakasubmit siya Monday complete, so magsugod ang atong count sa 7 working days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So basically, ang 7 working days niyan is on Tuesday on the next week. On the next Okay. No, so kanang make sure sa ato ang mga seafarers nga ang kwaon ninyo nga training kanang dili maigo ang atong 7 working days. Kay tungod kay naa gyud tay 7 working days process nga atong ginasunod. Yes, Miss Rao. Okay. Okay. So sa SESP Miss Nickel, napapud tay mga training center sa Bohol, Siquijor, and Negros? Yes, so far sa SESP ubay-ubay ato ang mga training centers naatay for Bohol, naatay for Negros og sa Cebu. Kana lang di nato matagsa-tagsa kay daghan kaayo ang list of training centers dire. Okay, so curious lang noon, batay daghan na batag mga trainees or mga availees sa atong training sa especially in Siquijor and Negros Oriental? So far for general, Yes, in general. in general ubay-ubay ang avail sa SUP samot na sa kaning naay mga sa Siquijor kay ubay-ubay man pod ang mga seafarers dira. Kay wala man gid pud sila training, wa gid sila choice. Then sa Negros pod. Okay, how about for SESP? For SESP kana dili ko kaingon nga daghan kaayo. Okay. Sakto ra siya. Sakto ra jud siya nga mo makita sa database makahatag Nga naay ni sa tuan. avail. Oo. Na. So muna atong gihangyo ato ang mga inahan, mga anak diha sa Negros Oriental ug Siquijor nga i-avail nato ang dili man siya ingon nga free training no, especially for SESP, but i-avail nato kay sayang kaayo. Oo. No, nagbayad ba mo sa Sayang inyong jud. membership every 2 years unya natay mga programs atong i-avail no kay sayang kayo ang opportunity. Yes. Okay? Okay.
So naa pa bay mga dugang pa nga pahimangno or wala na gyud, mao na gyud to siya. Mao na dito siya. Okay, so ato lang balikon no para katong sa bag-o nato nga nananaw no atong balikon SESP Skills for Employment Scholarship Program ang pwede ma-sponsor ni OWA ana is 14,500. So ang pwede nato nga maka-avail ana is una si OFW. Ug kung minyo si OFW pwede ang usa nila it's either ang iyahang asawa or bana or ang iyahang anak nga dapat 18 to 24 years old lang ang panuigon. No? So that's 14,500. So if kung mulapas manggani ang training nga gipili, so kamo na ang mo shoulder sa remaining. Now for SUP, ang pwede nato ma-sponsor ana is 7,500 maximum. Okay, ang pwede ra pud ana maka pa-sponsor of course from its name ang Seafarer ra gyud pod. No? And kanang naka-international na ang atong ginadawat unya na ana po'y payment sa atuang sa OWA. And if inactive man gani, mag-ihap ta og 90 days sakto ba ko? 90 No? days. 90 days gikan sa imong arrival. Okay? Og kung first man gani nimo na nga availment unya inactive ka, dapat lang na kay tulo ka contribution. Yes. Pero kung active, wala ray problema. Oo. Okay. Okay? Wala ra jud. So daghan kaayong salamat Miss Nickel no sa imong panahon sa pagpadayag labi na sa atong trainings nga usa sa mga program nga gina-offer nato sa OWA ang SESP and SUP. So panawagan ta sa atong mga seafarers diha and of course kana ilahang mga asawa or bana or mga anak nga i-avail nato ang mga training nga gina-offer sa OWA kay sayang kaayo no nga dili siya ma-avail which is para unta ninyo. Yes. Okay? Sige partner, unsay atong sunod diha? Yes, partner. So, before ta mag-proceed sa itong mga pangutana, partner, no, kay murag daghan na sa ang atong floor director, Yes. gasuwat-suwat na sad, atong sang tanaw ning hamubo nga video. Alright, ug mao kato ang atong ayos track partner no nga gitawag natog OWA at your service track Yes. na kung diin we are blessed sa Region 7 kay naa nato ang usa ka ayos track kay dili siya tanang region na no usara na siya for Luzon, usa for Visayas and usa for Mindanao. And for Visayas gianghilan gyud ta no nga naa nato diri ang ato ang ayos track kung diin andam na siya no nga moadto sa mga lugar
kung naamang gani mga kalamidad. Yes. No? Dili lang na siya for Region 7 ha, apil na siya sa Region 6 o mga karatig pa nga mga region. Okay. So karong tungura sa dili pa nato sugdan ning ato ang question and answer portion ato sa kining tan-awon ning ato ang segment na i-PM na sa OWA 7. Aduna ba kamoy mga pangutana? Dili ba ka sure kung unsay angay buhaton? Ato nang hatagan og tubag og katin-awan. Inhi sa IPM na sa OWA 7. Okay, partner, naa na gid ta sa ato ang IPM na segment no sa OWA 7 kung diin ato nang tubagon tagsa-tagsa og tubag ang inyohang mga pangutana ug if ever na apa mo'y gusto nga ipangutana no pwede ra gid ninyo message diha sa ato ang comment box, i-type diha sa ato ang comment box kay amo nang basahon ug tubagon taman sa among makaya. Unsay unang question nato diha, partner? Yes, natay unang pangutana, partner, from Allison. Good afternoon. I am the wife of a land-based worker. Ganahan unta ko mo eskwela og caregiving. Asa ko una mo adto? Sa OWA ba or sa school nga akong eskwelahan og caregiving course? As to the tuition, naapa ba ko'y taplan ani? Salamat. Good afternoon, Ma'am Allison. So for imong pangutana, yes, pwede naatay caregiver. Then mag-una ka sa kaning ato ang office kay para mahatagan kag application, then mo na ato pang i-verify ang OWA contribution or OWA membership sa imuhang sa OFW. Then sa second question nimo, mostly ang sa caregivers mo more than yun na sa 14.5 ang ilahang tuition fee. Kasagaran ana mudagan na og 30 to 45,000. So ang ato since 14.5 raman ato ang mapasponsor ninyo, kana ikaw na ang magpuno sa sobra sa bayro nun sa caregiver nga tuition. Okay. So daghang kayong salamat, Miss Liken. So atong karuhon nga pwede ra gid siya no na atay caregiving no nga available nga training sa ato diri sa Region 7 and kasagaran mulapas man gini siya no maski dili caregiving mulapas gini siya mahal gid siya 14,500 og dili lang ni alang kang Ma'am Allison ha, alang ni sa tanang gusto mo-avail una gyud mo og adto sa atong opisina kay again wala tay reimbursement. Yes. Okay, sige. Alang sa ato ang ikaduhang pangutana gikan kang Sir Ferdinand. Okay. Maayong hapon, siman ko nga bag-o ra na naog sa barko. Pwede ba ko maka-avail og basic training sa ECDES at the same time? Naa pa ba ko'y bayaran ani o libre na tanan? Salamat. Okay, for good afternoon, Sir Ferdinand. So sa ato ang list of trainings, puro ra STCW courses ang naa nato. So wala tay ICDIS, wala tay for official, wala tay for management and practical. Okay. Kana. So Miss Nickel, unsa man gid ning ICDIS di ay nga training? Unsa man Kana siya? siya for wala kana dili ko kahatag for sa general kuan. lang ako an. For official na siya. Okay. Oo, So kanang wala sa tayo OIC. for officials. Oo, kana wala ta na. Okay, sige. Okay, so moto wala man ta adto, so naapa ba ko'y bayaran ani or libre na tanan? So same gyapon ganina no. Oo, 7.5 ra jud ang maximum. If ever wala na siya sa to ang list of training, dili mi makapasponsor nimo ana. So basically kasa ang pwede niya nga ang naatay 100% is kanilang yun basic training. Napunta ana. Dili. Maglahi ang kaning iyahang pasabot nga ICDIS nga basic training. Lahi po na ang basic training nga kanang refresher or kay iyahang giingon diri basic training and ICDIS. Basic training sa kanang ICDIS iyang pasabot. Okay, sige. Alright, so naatay laing pangutana from Ma'am Alida Pelenyo. Good afternoon. Naay training ako ba na ma'am sa Manila? Sa OWA Manila pud siya mo adto, ma'am? Dali ra ba ang pag-process kung magpa-sponsor ako abana sa SUP, ma'am? Okay. Sa imong question, Ma'am Alida,
kung magpa-sponsor man gani sa Manila, moderate mo dadto sa OWA sa Manila. Kay sa among gikaingon pa dili ta pwede nga adri mo magpa-process sa mga application then adto sa Manila ang inyong training center. Then sa SUP natay 7 working days nga process. Okay, atong klarohon pagbalik no, kung asa nga training center mo gustong mo training adto mo nga region. No, kung asa na siya nabilong nga lugar adto mo nga region mo submit sa inyohang application tungod kay inigbayad ana niya is school to school na siya or office to school no. Ditso na siya sa eskwelahan. So para dili maglisod adto gid ta mo submit sa atong application kung asa nahimutangan ang inyong training nga gusto ninyong availan. And naatay for Region 7, of course, sa tanan na siya nga region, no? Naatay 7 working days nga paghahimuon before nato ma-release ang ato ang notice of award. Kung diin ka ng notice of award mo onay nagpamatuod nga si OWA ang mobayad sa imuhang training. Okay. Sige, alang sa ato ang ikaupat nga pangutana from Femary Human, no? How to avail as dependents. Okay. So basin SESP ang pasabot ni ma'am. Yes, kana pwede, for dependents kung ikaw man gani anak or kaning wife sa OFW, kana pwede gihapon mo maka-avail for SESP. Kana for the first steps kato atong i-verify ang OWA membership sa OFW, then i-check pod nimo ang ato ang list of trainings center o list of trainings kung available ba to imong ipa-sponsor sa OWA. Kana. Okay. So sa mga dependents nga nananaw nato karon, ang inyong buhaton lang yun adto sa atong opisina. Mao ginay pinaka primary na ninyo nga buhaton, of course, bringing the copy of passport sa OFW kay maunay number 1 nato nga paghimuon ang verification kay tungod if wala mo passport or ID nga mapakita sa OFW maglisod mi kung amo bang i-verify kay basin og silingan ra mo. No, nya wala kay ID or passport. So mao nang mangita gyud mi, pasensya na gyud kayo sa uban kay papangitaan gyud na namo og passport and ID ni OFW. No, kay mao na atong tamdanan aron sa pag-verify sa membership status sa atong OFW. Alright. Okay, so naatay laing pangutana Miss Nika from Ma'am Jocelyn Yulin. Good afternoon, ma'am. Watching here in Sharjah, UAE. Unsa nay balita sa inyong scholarship slot EDSP2 and ODSP? Nus ami makahibaw kinsa naka-appeal sa slot or not? Okay, for sa ibuhang question sa lahi naman na pod nga program which is a scholarship kana so sa gi-mention na nato pag niaging episode sa kaning Sunstar na magpaabot lang jud ta kay naghinahinay na og panawag ang mga in charge sa kung kinsa toy mga nasud sa ilahang tagsa-tagsa nga mga slot. Okay. So basin maglibog ang uban unsa man sad ding EDSP unsa man sad ding kuan. So atong klarohon no, again sa ako pang giingon, ang education and training unit nagconsist na siya og duha ka program. Una ang scholarship and ikaduha ang training. Ang training mao ni ang atong gisgutan karon. As for the scholarship, alang ni sa katong college scholarship, no? Dili ni siya TESDA o dili ni siya training. Scholarship gini siya, college scholarship alang sa pag-eskwela sa inyong anak sa mga OFW or igsuon sa usa ka OFW. So kani atong programa na atay gitawag og EDSP and ODSP. So nag-open ta ani last July 16, 7:30 AM na human ni adtong July 31, 6:30 PM. Currently ang ato ang mga evaluators is nanawag na no sa mga nakauna, no? For EDSP, I think tanan nakadawat na og email kung naaba siya sa waitlisted or denied ba ang iyahang application. So kung ni-apply ka ma'am og EDSP, for sure na gid kay nadawat nga email kung sakto man ganito ang email nga naa sa application. Kay diha ra gid mi magkuha sa inyong email, diha ra mi mo contact ninyo. For ODSP, currently ang atong evaluator
wala pa nahuman og evaluate, but rest assured nga basin early next week, no, ato na nang post kung kinsa man ganitong mga qualifier under EDSP and ODSP. Okay. Okay, so wala na tayong mga pangutana, but sa mga gustong mangutana, pwede ra gid pud mo PM sa ato ang Facebook page OWA 7 Central Visayas, ug naabot tayong mga contact numbers dito nga pwede ninyo tawagan, magdepende na kung asa kung unsay inyong tuyo namo. Okay, karong tungura, no? Atong i-shout out ang ato ang mga kaubanan sa opisina, labi na ang ato ang OIC Regional Director Sir Ray Hakalan, no, nga nasa atong opisina karon. Yes, ug atong OIC PSD nga naay official travel karon sa Bohol, Ma'am Deniza Z. Gallier. And of course atong mga kaubanan sa Education and Training Unit, sa Cashier, sa Integration Unit, sa Accounting, and of course sa ato ang welfare, ug uban pa natong kaubanan diha, no, sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor nga nanikamot pod, no, nga mahatag og sakto ang mga serbisyo ni OWA. Yes, of course, ug shout out sa ato ang mga viewers, partner, no, nga gikan sa walay puas, no, walay puas nga pagsuporta ning atong programa, no, kung diin kamo gyud ang rason nganong naa pagid mi. Yes. Karong panahon na napagid tay season 2 sa ato ang episode sa Sunstar. Yes. Okay. Ubrahan kayong salamat pag-usab, Miss Nikki. Yes, thank you so much. Oh, thank you, San. No, unta nga magbalik pa ka diri. Okay. Apan sa dili pa nato ni humanon, ato usang tan-awon kung unsa naman gyud pod ang ato ang episode nga atangan sunod semana. Okay, so ang atong atangan sunod semana, kuan na pod result, no? Hopefully makahatag na ta og result under EDSP1 nga qualifiers katong mga ni undergo og examination last April 5 and 6 kung wala ko masayop. And for EDSP2, ODSP 1 and 2, hopefully, no, kung mahuman man mi amo gina siyang tagaan og o fokusan gyud na mo evaluate, no, para basin og next week makahatag na ta sa mga nilusot nga mga application. And again, dili na siya depende sa duol sa luwang, no, no, kay kuan gyud na siya naagid tay system ana nga ginagamit nga makita ninyo didto kung kapila gyud mo nag-apply, no, kay naapoy uban nga ma'am, sayo man ko nag-apply nga nung denied akong application, no, naapay mas sayo nimo. No, mao gina siya. Okay, partner, basi na kay dugang pahimang, no? Okay, so mao to murag daghan jud nagatangan ng ato ang sunod nga episode, partner, yes, no? Kay partner. murag mao ginailhang sigig pangutana kano sa ang result, ma'am. Okay, so ato nang tan-awon sa sunod na to nga episode sa next Thursday na sad. Okay, ug mao kadto ang naglangkob ning atong hisgutanan sa sulod nga oras na atong panagsibya. Yes, kita-kita ta hangtod sa sunod higayon din asa ato natang paghisgutan ug atagan og maslam nga pagsabot ang matag programa og serbisyo sa OWA 7. Kini si Raulin Tapon ug kini si Angelica Calacat sa atong tulumanong Serbisyong OWA 7 tungod kay OFW, ikaw ang bida.